Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Marami akong ipinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako inyong babatuhin?" Sumagot ang mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos. Gayong tao ka lamang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko, mga Diyos kayo?" Tinawag na Diyos ang mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking magawa kung ayaw man ninyong maniwala sa akin. Sa gayon, matitiyak ninyo na nasa akin ang Ama at ako'y nasa Ama. Kaya't tinangka na naman nilang dakpin si Jesus. Ngunit natakasan niya sila. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa puok na dating pinagbabautismuhan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, walang ginawang himala si Juan, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At do'y maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay belief. Sa buhay ng tao, may mga sandali na kailangan nating maniwala. Maniwala sa sarili, maniwala sa kapwa, at higit sa lahat, maniwala sa Diyos. Ngunit ang paniniwala ay hindi laging madali. Madalas ito'y sinusubok ng mga pagdududa, ng ating mga karanasan, at ng ating sariling pananaw. Sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin ang matinding tensyon sa pagitan ng paniniwala at ng pagtanggi. Kaya nga ang salitang buod ng ating Ebanghelyo ngayon ay belief o paniniwala. Sa simula ng Ebanghelyo, makikita natin ang isang nakakagulat na eksena. Ang mga Hudyo muling kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Bakit? Dahil sa kanyang pahayag na siya at ang Ama ay iisa. Para sa kanila, ito'y kalapastanganan. Para sa kanila, si Jesus ay isang tao lamang na nag-aangking Diyos. Ngunit dito makikita ang isang mahalagang katotohanan. Ang problema ay hindi kakulangan ng ebidensya, kundi ang kakulangan ng paniniwala. Sumagot si Jesus, "Marami akong ipinakitang mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan ng inyong pagbato sa akin?" Malalim na tanong. Ang kanyang mga gaway malinaw, pagpapagaling, pagtuturo, pagpapakita ng awa. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin sila naniwala. Ganito rin ang nangyayari sa ating buhay. Maraming beses na kumilos ang Diyos sa ating buhay. Sa mga biyayang natanggap natin, sa mga panalangin na sinagot, sa mga pagkakataong tayo'y tinulungan niya. Ngunit kapag dumating ang pagsubok, nakakalimot tayo. Nawawala ang ating paniniwala. Minsan, hinihingi natin sa Diyos ang higit pang tanda, higit pang patunay.
Ngunit ang totoo, hindi kakulangan ng tanda ang problema, kundi yung sarado nating puso na ayaw maniwala. Sinabi ni Jesus, kung hindi ninyo ako paniniwalaan, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Ibig sabihin, ang paniniwala ay hindi lamang batay sa salita, kundi sa karanasan. Ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay at ang kanyang mga gawa ay paanyaya upang tayong lahat ay maniwala. Ngunit bakit may mga taong hindi pa rin naniniwala kahit malinaw na ang mga gawa ng Diyos? Dahil ang paniniwala ay hindi lamang usapin ng isip, ito'y usapin ng puso, desisyon ng puso. Ang paniniwala ay nangangailangan ng kababaang loob. Kailangan nating tanggapin na hindi natin kayang unawain ang lahat. Kailangan nating buksan ang ating sarili sa katotohanang lampas sa ating sariling mga pananaw sa buhay. Sa ating ebanghelyo, sinusubukan nilang hulihin si Jesus. Ngunit hindi nila siya nahuli. At siya ay umalis at bumalik sa kabilang panig ng Jordan, kung saan dati nang nagbinyag si Juan. Doon, maraming tao ang lumapit sa kanya at nagsabi, bagamat si Juan ay hindi gumawa ng tanda, lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito ay totoo. At sinabi ng ating ebanghelyo, at maraming naniwala sa kanya. Mga kapatid, ito ang mahalagang bahagi ng kwento. May mga taong tumanggi, ngunit may mga taong naniwala. At dito makikita ang katotohanan ng buhay. Ang Diyos ay patuloy na nagpapahayag ng kanyang sarili, ngunit ang tao ang pumipili kung siya'y maniniwala o hindi. Kaya nga, ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagpapanibago ng ating paniniwala. Hindi lamang ito paniniwala sa isip, kundi paniniwala na isinasabuhay. Ang paniniwala ay makikita sa ating pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng mga problema. Makikita ito sa ating pagkapit sa Kanya kahit hindi pa malinaw ang lahat. Makikita natin ito sa ating pagsunod sa Kanyang salita kahit minsay mahirap. Ang paniniwala ay hindi kawalan ng pagdududa. Ito'y pagpili na magtiwala kahit may pagdududa. At sa huli, ang tanong para sa bawat isa sa atin ay saan nakatayo ang ating puso? Tayo ba ay kabilang sa mga taong patuloy na naghahanap ng dahilan upang hindi maniwala? O tayo ba ay kabilang sa mga taong handang buksan ng puso at magtiwala sa Diyos? Sapagkat ang paniniwala ay hindi lamang isang idea, ito'y isang relasyon. At sa relasyong ito, unti-unti nating natutuklasan kung sino si Kristo sa ating buhay. Sama-sama tayong magnilay ng sarili, magtanong sa ating buhay, ano kaya yung pumipigil sa atin na lubos na maniwala at magtiwala kay Jesus? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, palalimin mo ang aming paniniwala sa iyo. Sa gitna ng aming pagdududa at kahinaan, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong mga gawa at sa iyong salita. Buksan mo ang aming puso upang tanggapin ka ng buong buo. Amen. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.